Sa 7.1 ang salita ng Diyos at sa 7.1 ang dating Biblia, compare. Huwag ninyong husgahan ang iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Yung sinasabi diyan ang judge ay may kinalaman doon sa paghuhusga. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Ito ngayon ang ibinabato sa atin mga Kristiyano ng mga nasa labas. Halimbawa ako, bakla ako. Okay. Wala kayong karapatang hatulan ako. Kasi nakalagay sa sa kasulatan nyo, huwag kayong magsihatol. Kinuha agad yung 7.1. Ano ho? Ang lumalabas ngayon, bilang Kristiyano, hindi ka na makapagpapaalala sa kanila. Bakit? Huwag daw humatol eh. Pag nabasa ko, yung tungkol sa kabaklaan, o tungkol sa pag-iinom, o tungkol sa pangangalo niya, pag nabasa ko. Di ba? Lumalabas, kaya natin kasi nasasabi yun, nababasa natin. Pero kung halimbawa, wala ito. Ito yung bakla, sinabi ko, ikaw, bakla ka. Ano ba sinabi kong gano'n? Okay, wala akong ginamit na batayan. Humusga ako, no? Pero kung may dala-dala tayong Biblia at sinasabi natin yung bagay na yun sa maayos na paraan, pasensya ka na ha, pero pinukundi na ng Bible yung kabaklaan. Halimbawa gano'n, wala kang kasalanan doon, wala kang paghatol doon. Ito yung madalas ginagamit nila sa atin na wala kayong karapatang punahin kami. Wala kayong karapatang hatulan kami o sabihan kami o paalalahanan kami. Lalabas, hindi sila mapapangaralan. Kasi sabi, huwag kayong magsihatol. So ano ba sinasabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong humatol? Ito yung may kahulugan na pagpuna o komentaryo, pagbibigay ng desisyon, pag-analyze, pagpapasya, na tama ba o mali na ihahatol sa iba ng sikuman. Ano po? Ang talatang ito sa Mateo 7:1 ay ginagamit ng mga hindi mananampalataya lamang sa mga Kristiyano. Na huwag kayong humatol, sabi ng Diyos. Sila na gumagawa ng mali ay hindi daw nararapat hatulan ng mga Kristiyano. Ibinabato ito sa mga Kristiyano samantalang hindi naman nila nalalaman ang konteksto nito. Bakit ito sinabi ng Panginoong Yesus? Lumalabas tuloy na hindi na tayo magsasalita. Hindi na pwede tayo magsalita. Mangaral ng salita ng Diyos. Dahil lumalabas, judgmental tayo. Nagpapasa pa naman kayo ng Biblia kung makahatol kayo. Di ba sabi ka na? So mali. Mali yun. Utos ng Panginoong Jesus, Matthew 28:18-19-20, ipangaral ninyo sa lahat ng kinapal ang salita, gawin ninyong alagad. So pinapangaral ng Panginoong Jesus sa kanila, baka sakaling may sumampalataya pa sa kanila, at si Pablo ay isa sa mga ito. Na nakuha ng Diyos. Tama yung sinabi ng Panginoong Jesus na ipangaral sa lahat. Hindi tayo humuhusga, nagsasalita tayo batay po sa nakasulat. Bilang hindi naiintindihan nitong iba, akala inaaway natin. Hindi po. Ang konteksto nito ay tumutukoy sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na sumusunod sa pangangaral ni Jesus sa bundok. Binabantayan siya. Pag nakakita sila, kaya nga pinatay Ang taong ito hindi gumugunita ng Sabat. Diba nagkainitan doon? Ang taong ito nagpagaling sa araw ng Sabat. Diba sabi nga, binabantayan siya. Lahat ng maiaakusa, sila nga'y laging tama At ang ating Panginoong ito sila laging mali. Ganun nangyayari. Malinaw na tinutukoy dito sa talatang ito ay mga Pariseo at mga Saduceo. Yun yung pinaka-main point na sinasabi. Dahil sila mahilig humatol sa kapwa nila at pinapansin nila ang kasalanan o kamalian ng iba. Samantalang ang malatrosong kasalanan at kamalian nila, hindi nila napapansin. Sila lagi yung magaling. Sila lagi yung ang gaganda ng suot pero yung loob. Matthew 23, dinidescribe, ang puputin nyo sa labas para kayo mga libingan, pero yung kalooban nyo masama. Nagbabasa pa naman kayo ng kasulatan ni Moses. Tingnan po natin. Isa itong halimbawa na sila humahatol 8 chapter 8 verse 1 and 2 ADB. Datapwat si Jesus ay napasabundok ng mga ulibo. At pagka umagay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya naupo at sila tinuruan. Dinala sa kanya, ang mga eskriba at mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalan niya at nang mailagay sa gitna. Kaya pinag-uusapan siya. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group.
ito, susubukin ka namin dito. Parang gano'n. Atulan mo nga ito. Parang gano'n. 8:4. Ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalan niya. Caught in the act. Parang gano'n. And said, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Ngayon, ang gustong mangyari ng mga Pariseo, ayan o, sa kautusan niya ipinag-utos sa amin ni Moises. Ganyan na. Ano gagawin sa babae niyan? Batuhin ang mga ganyan. Stone to death. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Ganyan na. O ikaw, Jesus, dinala namin sa ito. O hatulan mo ito ngayon. Ha? Ngayon, wala namang paliwanag. Bakit? Nakikita natin sumunod ng mga talata. At ito'y kanilang sinabi. Sabi niya ang kautusan ni Moises, pag nahuli sa pangalan niya, batuhin. At ito'y kanilang sinabi na siya ay sinusubok. Kita niyo po, trap pala yun, trap. Diba? So, lalabas ngayon, kung pwede niya sinasabi nilang babae, baka binayaran na. Ikaw, magpapanggap ka, mari, ano ka, bayaran kita, 1,000 o 10,000 ha. Mapanggap ka, hindi ka. Pwede. Na? So, ito isang trap upang sa kanya ay may maisumbong sila. Kaya yan, yung Jesus na yan, ganito ginawa niyan ganito eh. Diba? Datapat yung ko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Hindi niya tinignan, makita niya ganon. O, ito yung babae. Ay sa kautusan ni Moises, tinuro sa amin, yung mga nahuli sa pangulo niya, babatuhin. O ikaw, ano pa siya mo? Ganon, ano po? Datapat nang sila na magpatuloy ng pagtatanong sa kanya, yung munat siya at sa kanila sinabi, ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa kanya. Yung sinasabihan, scribes and the Pharisees. Ay sa konteksto, ang lilinis nyo. Ha? Ang peperfecto ng buhay nyo. Parang ganun eh. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Sa salita ng Panginoong Hesus na yon, ako nag-init. Mga tao. Muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa, ang ating Panginoong Hesus. At sila, nang iti kanilang marinig, nilayasa. ay nagsialis na isa-isa, na nagsimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulian at iniyong mag-isa si Jesus ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. Sabi ko, at mga Pariseo, hindi ba walang kasalanan mo ba ito? Iwanan lang natin yan. Yung parang gano'n. Kasi bakit? Makasalanan sila eh. Di ba? At umunat si Jesus at sa kanya sinabi, babae, saan sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? Sabi ng Panginoong Jesus. Nang tumindig si Jesus ay wala siyang nakita maliban sa babae, sinabi ni Jesus sa kanya, Inang, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa iyo? 8:11. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Bumayo ka ng iyong lakad mula ngayon, huwag ka nang magkasala. I will not condemn you, go and do not sin anymore. Kasi bakit sinabing trap? Unang-una sa kautusan ni Moses, ang nahuli ng nangangaliwa o nangangalo niya, ito ay hinuhuli nila at binabato. Ang tanong dito, nasaan yung lalaki? Palabas lang nila ito. Palabas lang nila ng mga Pariseo. Kita mo nga, lumabasa kayo ng kautusan, gagamit-gamit kayo ng mga tao. Pagkatapos, ganito lang. Nung mabasa ng Panginoong Yesus yung mga puso nila, bumato sa inyo ang walang kasalanan. Walang nakabato eh. Bakit? Masasama nga itong mga ito. Nahirati na sila doon sa kautusan ni Moses. Ayaw nilang pakinggan yung buong katotohanan. Ano po? Kaya kinukote ng ating Panginoong Yesus, you have heard, but I said. Narinig ninyo sinasabi noong una, huwag mangangalo niya. Ngunit sinasabi ko. Diba? Kasi pinabasa nila yung kautusan ni Moses eh. Yung tumingin daw sa babae, nagkakasala ng masama. Ito nandun yung sa paksa natin. Inelaborate natin yan, pinaliwanan natin. Makikita po natin, ayon naman sa 637, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ang Diyos. Nangyayari, pag sinasabi ito sa kanila ng ating Panginoong Yesus, nagagalit sila eh.